Mamamatay kang mag-isa dito kasama ng mga uod sa lupa katulad ng lintik mong anak. Walang sinuman, walang kahit sinong darating para iligtas ka. Ang bawat salita ay parang kamandag ng ahas, malamig at nakakakilabot, gumagapang mula sa bibig ng koronel patungo sa pandinig ng babaeng nakagapos sa ilalim ng malalim na hukay. Kraas! Sa itaas niya sunod-sunod na ibinuhos ang malamig at basang lupa. Isang pala, dalawang pala, mabilis na tinabunan ng lupa ang kanyang mga bukong-bukong, umakyat sa kanyang mga tuhod at unti-unting nilalamon ang kanyang baywang. Ito na ang katapusang inilaan ng demonyong koronel para sa major na naglakas loob na pumasok sa kanyang teritoryo para halungkatin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng sarili nitong anak. Sa isip ng koronel, isang kahabag-habag na inalamang ang kanyang inililibing, isang babaeng nawala na sa katinuan dahil sa matinding pagdadalamhati. Pero hindi niya alam, hindi niya kailanman nalaman na ang nililibing niya ng buhay ay hindi isang ordinaryong babae. Ang nililibing niya ay hindi ang kahinaan ng isang ina, kundi ang nag-aapoy na galit ng isang diyosa ng paghihiganti na nagkatawang tao. Akala niya, inililibing niya ang katotohanan, pero ang totoo, siya mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan, isang malawak na pintuan patungo sa impyernong siya mismo ang lumikha. Bawat palaso ng lupa na ibinabato niya pababa ay hindi unti-unting pumapatay sa babae, bagkus ito ay mga hangal na hakbang na lalong naglalapit sa kanya sa sarili niyang korte suprema sa impyerno, kung saan ang babaeng ito ang magiging huwes, berdugo at tagapaghatol. Ang diyosa ng paghihiganti ay kagigising pa lamang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Dahil ang totoong bida sa malagim na libing na ito ay hindi ang babaeng nasa ilalim ng lupa, kundi siya, si Coronel Dante Madrigal, ang hari ng batalyong Alakdan. Ang pangalang iyon, Batalyong Alakdan, ay parang isang sumpa sa loob ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Isang hiwalay na kampo militar na matatagpuan sa pinakaliblib at pinakamapanganib na sulok ng Mindanao, isang lugar na halos hindi na matagpuan sa anumang mapa. Tinagurian itong libingan ng mga sundalo, ang huling hantungan ng mga pinatapon, mga pasaway, at mga may kasalanan sa serbisyo. Sa labas, ang mga bakod na alambreng may tinik ay tila mga kalansay na nakapalibot sa buong kampo, naglalabas ng malamig at maalinsangang hangin, amoy ng kamatayan. Isang lumang jeep ng militar ang huminto sa harap mismo ng tarangkahan ng impyernong ito. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang babaeng opisyal. Ang kanyang unipormeng pandigma ay plansado at malinis, may ranggong major, ngunit tila nagkamali ito ng sinuotan. Hindi bumagay ang uniporme sa kanya dahil ang katawan niya ay payat na payat, marupok, tila isang bangkay na hinigop ang lahat ng lakas at buhay. Ang pangalan niya ay Amelia Reyes. Ang kanyang mukha ay parang isang imahen na inukit mula sa purong pighati. Malalim ang kanyang mga mata, tila ilang gabi nang walang tulog, at ang makapal na itim na bilog sa ilalim nito ay nagbibigay anino sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay blangko, mga mata ng isang taong nawalan na ng lahat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gusali ng administrasyon, bawat hakbang ay mabigat at walang buhay, na para bang wala na siyang anumang interes sa mundo. Sa kanyang likuran, lahat ng mga mata sa kampo ay nakatutok sa kanya, dumidikit na parang mga multo. Ang bulungan ay unti-unting kumakalat, dala ng hangin. Siya na yan, sino? Ang ina ni Second Lieutenant Cristina Reyes, yung namatay isang buwan na ang nakalipas. Sabi nila, Major daw yan. Diyos ko, kung saan namatay ang anak, doon pa talaga siya nagpadestino. Baliw na ba siya? Siguro wala nang mapuntahan, gusto lang siguro maramdaman ang huling alaala ng anak niya dito. Ang mga tingin nila ay pinaghalong awa, pag-usisa, at kaunting paghamak. Iisa lang ang nasa isip nilang lahat, ang babaeng ito ay isang kaawa-awang ina na nilamon na ng kalungkutan ang pag-isip. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam, wala ni isa sa kanila ang makakaisip na ang babaeng payat at mukhang mahina na nasa harap nila ay si Brigadier General Amelia Reyes, isang buhay na alamat ng Task Force, Kamao, ang pinakamagaling na Special Operations Unit ng bansa. Isang diyosa ng paghihiganti na kahit ang mga pinakamatitinding terorista ay nanginginig sa tuwing maririnig ang kanyang pangalan. Isinara ang pinto ng opisina ng Battalion Commander. Nang kumatok siya, isang mayabang at iritableng boses ang sumagot mula sa loob. Pasok. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinalubong siya ng masangsang na amoy ng tabako at matapang na alak. Mahirap paniwalaan na ito ang opisina ng isang commander ng militar. Ang silid ay puno ng mga mamahaling gamit. At ang may-ari ng silid na iyon, ang hari ng Batalyong Alakdan, si Coronel Dante Madrigal, ay nakahilig sa isang malaking silyang gawa sa katad,
ang dalawang paa ay mayabang na nakapatong sa mesa habang tinitingnan siya. Ang mga mata ng lalaki ay malamig at walang awa, parang mga mata ng isang buwaya na sinusuri ang kanyang biktima. Hindi man lang siya tumayo o kahit sumaludo bilang paggalang. Hindi pinansin ni Amelia ang ugali ng koronel. Nag-report siya gamit ang isang boses na parang makina, ngunit sa ilalim nito ay may bahid ng matinding pagod. Sa reporting for duty Major Amelia Reyes, itinalaga bilang bagong logistics officer ng unit na ito, simula ngayong araw. Narito po ako para magpresenta sa inyo. Tumikim si Madrigal, sinuri siya mula ulo hanggang paa na may halong pang-aalipusta. Tila sinasabi ng mga mata niya, buti nga sa'yo. Ah, kaya pala. Ikaw pala ang sikat na Major Reyes. Maupo ka. Itinuro niya ang isang upuan gamit ang kanyang baba. Habang tahimik na umupo si Amelia, nagsalita ang koronel sa isang tono na puno ng pekeng pakikiramay. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang sinseridad, parang luha ng buwaya. Nakikiramay ako sa nangyari sa anak mo. Bilang commander ng unit na ito, ipinapaabot ko ang aking pinakamalalim na pakikiramay sa inyong pamilya. Salamat po, Koronel. Yumuko si Amelia, pilit na sumasagot. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig. Ito ay isang perpektong pag-arte ng isang inang winasak ng paghati. Pinanood ni Madrigal ang kanyang itsura ng may malaking kasiyahan. Sanay na siyang makitungo sa mga ganitong uri ng tao, lalo na sa mga babaeng pinapatakbo ng kanilang emosyon. Sino ba namang hindi makakaintindi sa puso ng isang ina, pero bakit mo naisipang pumunta mismo dito? Sa lugar kung saan alam mo na namatay ang anak mo. Siguradong mahirap na desisyon yan para sa isang taong nasa tamang pag-isip. Ang mga salita niya ay tila nag-aalok ng aliw, ngunit ang laman nito ay purong pangungutya. Baliw talaga. Iniisip ko lang po na baka dito mararamdaman ko ang huling alaala ng anak ko, kaya naglakas loob po akong humiling ng isang imposible. Salamat po sa inyong pag-aalala, Koronel. Pag-aalala? Siguro'y isinaalang-alang din ng higher-ups ang iyong kaawa-awang sitwasyon, kaya kanila pinagbigyan. Humitit siya ng malalim mula sa kanyang tabako at walang pakundangang ibinuga ang usok sa mukha ni Amelia. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang ipakita ang tunay niyang kulay. Si Second Lieutenant Cristina Reyes, isa siyang promising na opisyal. Masipag at puno ng dedikasyon. Pero siguro ang kasipagan niyang yon ay lumagpas sa limitasyon. Ang training dito sa Batalyong Alakdan, hindi ito para sa mga batang opisyal na pinalaki sa luho na parang mga bulaklak sa hardin, lalo na kung babae pa. Hindi nila kaya ang hirap dito. Ang bawat salita ng koronel ay parang mga punyal na direktang tumutusok sa puso ni Amelia. Direkta niyang sinasabi na namatay ang anak niya dahil sa kahinaan nito. Kinagat ni Amelia ang kanyang ibabang labi, ang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita ay naging mga kamao na namumuti na sa higpit. Ngunit hindi siya tumingin. Tahimik niyang tiniis ang lahat ng pang-insulto. Nakita ni Madrigal na wala siyang reaksyon, kaya lalo siyang naging mayabang. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, lumapit kay Amelia, at marahang tinapik ang balikat nito na parang nagpupunas ng alikabok. Anong magagawa natin? Patay na ang patay. Ang mga buhay ay kailangang magpatuloy, di ba, Major? Sinabi niya ito sa isang tono na parang nagbibigay ng biyaya. Pansamantala inilagay kita bilang tagapamahala ng bodega ng supply. Magtrabaho ka lang ng dahan-dahan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Bigyan mo ng kapayapaan ang isip mo. Isa itong espesyal na pabor, kaya dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Ang pag-assign sa isang opisyal na may ranggong major sa trabahong tagapamahala ng bodega, isang trabahong kaya, kahit ng isang ordinaryong sundalo, ay isang malinaw na pang-insulto at pampublikong pagpapahiya. Malinaw na ipinapahayag ni Madrigal na hindi na niya ituturing si Amelia bilang isang opisyal. Opo, naiintindihan ko po. Itatanim ko po ito sa aking isipan. Mahinang sagot ni Amelia, nakayuko pa rin. Mabuti. Makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Iwinagayway niya ang kanyang kamay na para bang ayaw na niya itong makita. Tahimik na tumayo si Amelia, sumaludo ayon sa regulasyon, at umalis sa opisina ng commander. Hanggang sa pagsara ng pinto, hindi siya tumingala kahit isang beses. Pinanood ni Madrigal ang papalayong anino ni Amelia at mumiti ng may kasiyahan. Naniniwala siyang nanalo na siya na tuluyan na niyang napasuko ang babaeng ito.
Ngunit hindi niya nakita sa sandaling tuluyang sumara ang pinto at nilamon ng dilim ng pasilyo ang kanyang anyo sa kaibuturan ng mga matang blanko dahil sa kalungkutan isang apoy ng paghihiganti, kulay asul at sapat na para tupukin ang lahat, ang kumislap na parang kidlat. Hindi siya isang inang nalulunod sa paghati. Siya ay isang hari ng kobra ang pinakakakatakutang ahas na nagsuot ng balat ng isang tupa para simulan ang kanyang pangangaso. Ang mga pintuan ng impyerno ay bahagya pa lamang bumubukas. Ang bagong buhay ni Amelia ay nagsimula kasama ng alikabok at kalawang sa bodega ng supply. Dahil sa espesyal na pag-aalaga ni Coronel Madrigal, siya, isang major, ay napilitang gumawa ng mga paulit-ulit at mababang uri ng trabaho araw-araw. Mula sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ng bala na kinakalawang na, hanggang sa pag-imbentaryo ng mga listahan ng kagamitang militar na kasing taas ng bundok, ang kanyang mga kamay ay mabilis na naging magaslaw. Ang kanyang uniforme ay palaging puno ng dumi, alikabok at langis. Ang lahat sa kampo ay naawa sa kanya o lihim na pinagtatawanan siya. Hinihintay nila ang araw na siya mismo ang bumagsak dahil sa kalungkutan o hindi na makatiis sa kahihiyan. Ngunit hindi nila alam, ang nakikita nila ay hindi ang totoong Amelia Reyes. Sa umaga, siya ay nagtatrabaho ng walang imik, parang isang taong wala sa sarili. Ngunit pagsapit ng gabi, ang kanyang mga mata ay bumabalik sa tingin ng isang diyosa ng paghihiganti. Sa isang sulok ng bodega kung saan walang tao, nagsimula siyang maghalungkat ng may determinasyon sa mga huling bakas na iniwan ng kanyang anak na si Cristina. Ang personal nitong locker, ang huling librong binasa nito, at ang talaarawan nito sa pagsasanay. Para siyang isang detective na may hawak na lente, sinusubukang huwag palampasin ang anumang maliliit na pahiwatig na nakatago sa loob. Ang talaarawan ni Cristina ay eksaktong tumutugma sa opisyal na ulat, mga paulit-ulit na matitinding pagsasanay araw-araw, at ang pakiramdam ng banayad na pressure na nakapaloob dito. Ngunit walang kahit isang linya na nagpapakita ng anumang senyales ng pagpapakamatay. Sa kabaligtaran, ang huling pahina ay may nakasulat na isang pangungusap na puno ng pag-asa, maghintay ka pa po ng kaunti. Sa tingin ko, natagpuan ko na ang bagay na kailangan kong gawin dito. Ang bagay na kailangan kong gawin. Paulit-ulit na binulong ni Amelia ang mga salitang iyon. Ngayon, sigurado na siya hindi kailanman magpapakamatay ang kanyang anak. May natuklasan si Cristina isang karumal-dumal na sikreto ng unit na ito at dahil doon, pinatahimik siya. Nagsimula siyang palawakin ang kanyang investigasyon sa labas ng bodega. Ginamit niya ang perpektong pagkukunwari bilang isang nagdadalamhating ina upang lapitan ang mga sundalo ng may pag-ingat. Sa kainan, sa lugar ng trabaho, sa tuwing may pagkakataon, kinakausap niya ang mga sundalong nakasama ni Cristina. Mga iho, si Cristina ang anak ko, may pinagdadaanan ba siyang mahirap bago siya mawala? Sa akin kasi, palagi niyang sinasabi na okay lang siya. Ang boses niya ay puno ng pighati, na para bang malapit ng umiyak. Ang kanyang mga mata ay tunay na may luha. Ito ay isang perpektong pag-arte, ngunit kasabay nito, ito rin ay ang tunay na sakit na hindi niya mapigilan. Ngunit ang reaksyon ng mga sundalo ay napakalamig. Hindi malamig kundi puno ng takot. Sa sandaling mabanggit ang pangalan ni Cristina, agad silang umiiwas na parang nakakita ng multo. Paumanhin po, Major. Hindi ko po alam. Nasa ibang lugar po ako ng trabaho noon. Pare-pareho ang kanilang sagot na parang pinag-usapan na. Ang kanilang mga mata ay tila nagmamakaawa. Pakiusap, huwag ka nang magtanong pa. Isang malaking pader ng katahimikan ang bumabalot sa buong unit na ito. Ang pader na iyon ay mas mataas at mas matibay kaysa sa inaakala niya. Lumipas ang maraming araw at ang investigasyon ay walang anumang pag-usad. Si Amelia ay tila lalong nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pag-arte ay hindi na pag-arte. Isang madilim na anino na parang tinta, na para bang lahat ng pag-asa ay tunay na naglaho, ang bumabalot sa kanya. Hanggang sa isang araw dumating ang pagbabago. Sa araw na yon, si Amelia ay muling inutusan na maglinis ng mga lumang kanal sa likod ng kampo kasama ng ibang mga sundalo. Ito ang pinakamabigat at pinakamaruming trabaho, kailangan nilang maghukay ng putik at magbuhat ng mabibigat na sako ng semento. Sa tabi niya, isang batang sundalo, na mukhang nasa 20 pa lang, ang nahihirapang maghukay. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Amelia na may halong pag-aalala. Siya ang kasama ni Cristina sa kwarto. Sa maikling pahinga sa gitna ng trabaho, habang ang lahat ay pagod na nakahiga,
ang batang sundalo ay dahan-dahang lumapit kay Amelia. Tumingin siya sa paligid at bumulong ng napakahina para walang makarinig. Major, okay lang po ba kayo? Pinunasan ni Amelia ang kanyang pawis at mahinang tumango. Ang kanyang mga mata ay blanko pa rin. Sa pagkakita sa kanyang itsura, ang awa at pakiramdam ng pagkakasala ay nagsimulang mamuo sa puso ng batang sundalo. Nag-atubili siya sandali, ngunit sa huli, tumawid siya sa linyang hindi dapat tawirin. Isang salita lamang iyon na hindi sinasadya, para aliwin siya, o marahil para pagaanin ang sarili niyang konsensya. Hindi po namatay sa training si Second Lieutenant Christina, ma'am. Sa sandaling iyon, ang puso ni Amelia ay tila huminto sa pagtibok. Sa kanyang mga blangkong mata, isang napakalabong liwanag, ngunit malinaw, ang sumiklab. Dahan-dahan siyang tumingala at tinitigan ng diretsyo ang batang sundalo. Nang salubungin siya ng tingin ni Amelia, napagtanto ng sundalo ang kanyang sinabi at namutla ang kanyang mukha. Hindi po. Hindi po. Nagbibiro lang po ako. Nagmamadali niyang sinubukang bawiin ang kanyang sinabi, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ni Amelia ang kanyang braso. Ang kamay niya ay payat, ngunit ang pagkakahawak ay napakahigpit. Sabihin mo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang boses niya ay hindi na nalulunod sa paghati. Sa loob nito ay may nakatagong malamig na kapangyarihan na hindi matatanggihan. Ang batang sundalo ay natakot sa kanyang aura at hindi sinasadyang nagsimulang sabihin ang katotohanan. Nung gabing iyon malinaw na sinabi ni Lieutenant na pupunta siya sa night navigation training. Pero pagkatapos ng training hindi na siya bumalik. Kinaumagahan, habang tulog na ang lahat nakita ko si Coronel na direktang isinama si Lieutenant kung saan ang boses niya ay nanginginig sa takot. Kinabukasan, may opisyal na anunsyo na namatay si Lieutenant dahil sa pagkadulas habang nagte-training. Walang sinumang nangahas na magsalita tungkol sa nangyari nung gabing yon. Dahil kung magsalita sila alam niyo na po kung anong mangyayari. Lahat ng piraso ay nagkonekta. Ang hamog na bumabalot sa isipan ni Amelia ay biglang naglaho. Binitawan niya ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ng maling pag-asa na marahil ito ay isang aksidente lamang. Hindi ito aksidente. Ito ay isang malinaw na pagpatay. At ang salarin ay ang hari ng unit na ito. Si Coronel Dante Madrigal. Binitawan ni Amelia ang braso ng batang sundalo. Wala siyang sinabi. Tumingin lang siya sa maalikabok na training ground patungo sa gusali kung nasaan ang opisina ng commander. Sa kanyang mga mata, wala ng kalungkutan. Ang natitira na lamang ay ang matinding galit ng isang inang nawalan ng anak at ang asul na apoy ng isang diyosa ng paghihiganti na nagniningas, handang ipatupad ang hustisya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang opisyal na investigasyon ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. At sa dulo ng daang iyon, iisa lang ang kahahantungan, isang madugong paglilitis. Nang malantad ang unang piraso ng katotohanan, ang mga kilos ni Amelia Reyes ay naging mas matapang at mas agresibo. Hindi na lamang siya nagtatago sa likod ng papel ng isang nagdadalamhating ina. Ngayon, nagsimula siyang gumanap ng isang bagong papel, isang kamag-anak na nagsisimulang magduda sa pagkamatay ng kanyang anak. Nalulunod pa rin siya sa paghati, ngunit sa paghating iyon ay may halong matatalas na pagdududa at paulit-ulit na mga tanong. Sa tuwing may pagkakataon, nilalapitan niya ang ibang mga opisyal para magtanong tungkol sa huling pagsasanay ng kanyang anak. Narinig ko po na nadulas daw ang anak kong si Christina habang nasa night navigation training. May nakakaalam po ba kung sino ang opisyal na namamahala sa training noon? Gusto ko lang po sanang makausap ang huling taong nakakita sa kanya para may malaman lang po ako kahit kaunti. Ang kanyang tanong ay napakaordinaryo at isang lehitimong alalahanin ng isang kamag-anak. Ngunit sa unit na ito, kung saan ang pangalan ni Christina ay naging isang bawal na salita, ang kanyang kilos ay parang paghagis ng isang bato sa isang tahimik na lawa. Ang mga opisyal ay nataranta, nagmamadaling umiwas sa kanyang tanong. Ang kanilang reaksyon ay lalong nagpatibay sa kanyang mga hinala. Ang banayad na pagbabagong ito sa kanya ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Coronel Dante Madrigal. Sa simula, itinuring lang niya si Amelia bilang isang nakakainis na langaw, iniisip na mapapagod din ito at susuko. Ngunit ang kanyang pagtitiyaga ay lumagpas sa inaasahan ng koronel. Paulit-ulit na nag-uulat ang kanyang mga tauhan na si Major Reyes ay naglilibot at nagtatanong tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Second Lieutenant Christina Reyes. Nagsimulang mainis si Madrigal.
Ang unang lamat ay lumitaw sa kanyang perpektong krimen. Hindi pa niya iniisip na may hawak na konkretong ebidensya si Amelia, ngunit isang masamang kutob ang nagsasabi sa kanya na kung hahayaan niya ito, isang araw ay lalabas ito sa kanyang kontrol. Nagpasya siyang kailangang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang hari sa kahariang ito, at kung ano ang kabayaran sa paggalit sa kanya. Nagplano siya ng isang pampublikong pagpapahirap, malupit at nakakahiya, upang durugin ang kalooban ni Amelia at pilitin siyang umalis. Isang umaga, sa training ground kung saan nakatipon ang buong unit, sumigaw si Madrigal para marinig ng lahat. Kamakailan lamang, ang disiplina ng ating unit ay nagpapakita ng mga senyales ng paghina. Lalo na ang moral ng ilang mga opisyal na bulok na hanggang sa kaibuturan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Amelia Reyes, na nakatayo sa dulo ng hanay ng mga opisyal. Simula ngayong araw, lahat ng mga opisyal ay dapat maging halimbawa at makilahok sa paglilinis ng kampo. Magsimula sa mga pinakamahirap at pinakamaruruming lugar. Maliwanag ba? Sa utos niya, ang mga opisyal ay nag-aatubiling kumuha ng mga pala at asarol at kumalat. At ibinigay ni Madrigal kay Amelia ang pinakanakakahiyang gawain. Major Reyes, ikaw ang namamahala sa paglilinis ng buong palikuran ng mga sundalo doon. Dapat mong kuskusin hanggang sa kumintab na kaya kong manalamin dito. Ito ang espesyal na pag-aalaga ko para ituwid ang iyong mahinang diwa. Maliwanag. Ang panlabas na palikuran na may 12 kubeta na ginagamit ng mga sundalo, ang pinakamarumi at pinakakakilakilabot na lugar sa kampo, puno ng dumi at mabahong amoy. Ang pag-assign sa isang opisyal na may ranggong major, at isang babaeng opisyal pa, na maglinis doon ay isang hindi mailarawang kahihiyan. Lahat ng mga sundalo at opisyal ay napigil ang kanilang hininga, naghihintay kung paano siya magre-react. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin lumaban si Amelia. Tahimik lang siyang yumuko. Yes, sir. Susunod po sa utos. Kinuha niya ang mga kagamitan sa paglilinis at tahimik na naglakad patungo sa palikuran. Nang makita ang kanyang anino na puno ng kahihiyan, isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mga labi ni Madrigal. Iniisip niyang tuluyan na niyang nadurog ang pagkatao nito. Umupo si Amelia at nagsimulang kuskusin gamit ang kanyang mga kamay ang mga kubeta na puno ng suka at dumi. Ang mabahong amoy ay tumatagos sa kanyang ilong, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Hindi siya naglilinis ng kubeta, ginagamit niya ang kanyang malamig na pangangatwiran para hugasan ang nag-aalab na galit sa kanyang isipan. Sige lang, Madrigal. Habang lalo mo akong itulak sa putikan, mas mabilis at mas kahabag-habag kang babagsak. Mula sa araw na yon, ang mental na pagpapahirap ni Madrigal ay lalong lumala. Araw-araw, pinipili niya para sa kanya ang pinakamahirap at pinakanakakahiyang mga gawain. Sa mga araw na bumubuhos ang ulan, sinadya niyang utusan siyang maglinis ng mga baradong kanal. Sa mga araw na nakakapasong ang sikat ng araw, pinapabunot niya siya ng damo sa buong training ground. Ang pinakamatindi ay ang araw ng pagdiskarga ng mga supply. Tontoneladang sako ng bigas at mga kahon ng pagkain ang ibinaba mula sa mga truck. Ang trabahong iyon ay nangangailangan ng maraming malalakas na sundalo. Ngunit inutusan ni Madrigal si Amelia na gawin itong mag-isa. Major, ikaw ang logistics officer, kaya responsibilidad mo ang pamamahala ng mga supply. Ilipat mo lahat ng ito sa bodega ngayon din. Huwag kang mangarap na magpahinga o humingi ng tulong sa iba. Iyan ay isang utos. Ang payat na katawan ni Amelia ay hindi kayang buhatin ang ganoong kabigat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin siya nagsalita ng kahit isang salita. Tahimik siyang lumapit sa mga sako ng bigas. Niyakap niya ang isang sako na halos kasing laki niya, gamit ang lahat ng kanyang lakas para buhatin ito. Lanan eh! Isang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumisigaw. Ngunit hindi siya sumuko. Halos kalagkarin niya ang kanyang sarili, hakbang-hakbang patungo sa bodega. Ang pawis ay tumutulo na parang ulan, basang-basa ang kanyang uniforme. Ang kanyang hininga ay humahabol hanggang sa kanyang lalamunan. Mula sa malayo, si Madrigal ay masayang pinapanood ang eksena mula sa bintana ng kanyang opisina. Sigurado siyang malapit nang lumuhod si Amelia, umiiyak at nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran. Ngunit hindi bumagsak si Amelia. Natumba siya, at muling natumba, ngunit nagingit-ngit pa rin siyang tumayo.
Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawala ng focus, ngunit ang apoy sa loob nito ay hindi namatay. Inisip niya ang kanyang anak na si Christina. Ang kanyang anak ay dumanas din ng sakit na ito o marahil higit pa sa mismong impyernong ito. Tina anak hinding-hindi susuko si mama. Ang kanyang pambihirang lakas ng loob ay nagsimulang kumilos sa puso ng mga sundalong nanonood. Sa simula, pinagtawanan nila siya at tumalikod, ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang kanilang mga tingin. Ang babaeng iyon napakatibay niya. Hindi lang siya isang nagdadalamhating ina. Mayroong ibang bagay sa loob niya. Ang paggalang at isang pakiramdam ng pakikiramay ay nagsimulang sumibol. Sa huli, hindi na nakatiis, ilang mga batang sundalo ang akmang tatakbo para tulungan siya. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanang kamay ni Madrigal, ang sarhentong tagapamahala, ay lumitaw at hinarangan sila. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba narinig ang utos ng koronel? Bumalik kayo sa pwesto nyo. Ang mga sundalo ay maaari lamang kumuyom ng kanilang mga kamao sa galit at bumalik. Nang gabing iyon, si Amelia ay nakahandusay sa sahig ng bodega, mag-isa, ang buong katawan ay pagod na pagod. Ang kanyang katawan ay parang sinakluban ng langit at lupa, ngunit ang kanyang isipan ay mas malinaw at mas matalas kaysa dati. Ang pagpapahirap ni Madrigal ay nabigong sirain ang kanyang kalooban. Sa kabaligtaran, ang kalupitan nito ay lalong nagpaalab sa kanyang apoy ng paghihiganti at hindi sinasadyang lumikha para sa kanya ng mga hindi inaasahang kakampi. Sa dilim, ang takbo ng laban ay unti-unting nagbabago, at ang tiranong hari ay walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Naubos na rin sa wakas ang pasensya ni Dante Madrigal. Sa kabila ng lahat ng pang-insulto at pisikal na pagpapahirap, hindi pa rin bumagsak si Amelia Reyes. Tila gumuho na siya, ngunit kinabukasan ay tumatayo pa rin na parang walang nangyari. Tila sumuko na siya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga blangkong mata, mayroon pa ring isang bagay na hindi masisira. Ang tahimik na paglaban na yon ay nagpagalit kay Madrigal. Nagsimula siyang makaramdam na hindi lang dahil sa pighati ang pagpunta niya dito mayroon siyang ibang layunin. Nagpasya siyang hindi na niya maaaring hayaan ito. Determinado siyang ganap na durugin ang kanyang dignidad bilang tao sa isang pampubliko at pinakamalupit na paraan sa harap ng lahat ng mga sundalo, upang hindi na siya maglakas loob na hamunin siya muli para mag-iwan ng isang markang hindi na mabubura sa kanyang kaluluwa. Nang hapong iyon, ang buong batalyon ay nagtipon sa training ground. Isang biglaang utos para sa agarang pagtitipon ang umalingaw-ngaw. Lahat ng mga sundalo at opisyal na nagsasanay ay nagmamadaling pumunta sa training ground. Sa harap nila ay si Coronel Dante Madrigal, naglalabas ng isang mas nakakatakot na aura kaysa dati. Sa kanyang kamay ay isang luma at kinakalawang na gunting, hindi malinaw kung para saan. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang malinaw na halimbawa kung ano ang disiplina ng militar. Naglakad siya sa training ground, diretso sa kinaroroonan ni Amelia Reyes na nakatayo sa dulo ng hanay ng mga opisyal. Isang alon ng pag-aalala ang kumalat sa hanay ng mga sundalo. Huminto si Madrigal sa harap ni Amelia. Tiningnan niya ang mahabang buhok nito, na magulo dahil sa hindi pag-aalaga sa gitna ng pighati, na may mga matang puno ng paghamak. Major Reyes, ang boses niya ay puno ng pangungutya. Hindi ka ba nananalamin? Anong itsura ng buhok mong yan? Kahit na nawala ka pa sa katinuan dahil sa pagkamatay ng anak mo, isang opisyal na nakasuot ng uniforme, pero ang buhok ay parang sa isang baliw sa palengke. Isa itong malubhang paglabag sa regulasyon ng military bearing. Ito ay isang napakababaw na dahilan. Ngunit sa kahariang ito, ang salita niya ay batas. Ngayon, personal kong itutuwid ang bulok mong pag-iisip. Kayong dalawa. Sumenyas siya. Dalawang gwardiya sa magkabilang panig niya ang agad na sumugod, mahigpit na hinawakan ang magkabilang braso ni Amelia bago pa man siya makagalaw. Anong ginagawa niyo? Sa unang pagkakataon, sumigaw si Amelia na may halong takot, ngunit ang kanyang paglaban ay naging walang silbi laban sa dalawang malalaking lalaki. Tumigil ka! Pupuputulan ka lang ng buhok, bakit ka nag-iskandalo? Tumawa si Madrigal na parang isang demonyo, itinaas ang kinakalawang na gunting sa buhok ni Amelia. Klak! Isang nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang mahabang buhok ni Amelia ay biglang naputol, walang magawang nahulog sa lupa. Hindi niya ito pinutol ng maayos tulad ng isang barbero, kundi pinutol ng basta-basta, at hindi pantay, na parang ginugupitan ng balahibo ang isang hayop.
Sa isang iglap, ang kanyang buhok ay naging magulo at pangit, na parang inatnat ng daga. Ha ha ha! Tignan mo! Ngayon, mukha ka ng sundalo. Inihagis niya ang pinutol na buhok sa mukha ni Amelia at tumawa ng may kasiyahan. Kinagat ni Amelia ang kanyang labi, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kahihiyan. Ngunit ang malupit na palabas ni Madrigal ay hindi pa natapos doon. Simula pa lang ito. Sandali, ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Sumenyas siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo ito dala ang isang malaking stainless steel na palanggana na tila kinuha mula sa kusina. Sa loob nito ay kanin na hinaluan ng iba't ibang uri ng tirang pagkain, sabaw mula kahapon, ulo ng isda, at kahit mga upos ng sigarilyo. Kahit sino ang tumingin ay malalaman na hindi ito para sa tao, mas masahol pa sa pagkain ng baboy. Kinuha ni Madrigal ang palanggana at lumapit kay Amelia. Ibinuhos niya ang buong basura sa paanan niya. Swoosh! Ang mabahong amoy ay kumalat sa buong training ground. Ang anak mo si Second Lieutenant Cristina Reyes, sinabi niya ito sa isang boses na puno ng puot, binabanggit ang pangalan ng yumaong anak ni Amelia. Sa simula, matigas din ang ulo niya tulad mo. Pero kailangan lang siyang gutumin ng ilang araw, at sa huli, lumuhod din siya sa paanan ko na parang aso. Kinain niya ng malinis ang mga tirang pagkain na inihagis ko sa kanya ng may gana. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit walang sinuman doon ang nakakaalam nito. Nang ilabot lamang sila sa kalupitan ng lalaki na iniinsulto kahit ang mga patay na. Itinuro niya ang tumpok ng tirang pagkain sa lupa gamit ang dulo ng kanyang bota, umuungal na parang isang demonyo mula sa impyerno. Ang lugar na ito kahit ang anak mo ay hindi kinaya. Sa tingin mo mas magaling ka sa kanya? Kainin mo yan. Tulad ng ginawa ng anak mo. Lumuhod ka na parang aso at dilaan mo yan ng malinis para sa akin. Ang baliw na utos niya ay nagpatigil sa buong training ground. Hindi na ito isang kilos para ituwid ang disiplina, ito ay isang malinaw na masamang gawain na naglalayong sirain ang kaluluwa ng isang tao. Anong tinitingin-tingin nyo? Pumalakpak kayo. Sa utos niya, ang mga opisyal sa unahan ay nag-aatubiling pumalakpak. Iye! 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 Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na malungkot, parang isang awit sa patay. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Amelia Reyes, na mahigpit na hawak ng dalawang gwardiya. Anong pipiliin niya? Tatanggapin ang kahihiyang ito at luluhod na parang aso, o lalaban hanggang sa huli at magdurusa ng mas matinding sakit. Ngunit ang kanyang reaksyon ay hindi inaasahan ng lahat. Hindi siya lumaban at hindi rin siya lumuhod. Nakatayo lang siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa lupa. Tumingala siya at tinitigan ng diretsyo si Madrigal na nang insulto sa kanya, pagkatapos ay tiningnan ang mga pumapalakpak na kasabwat, at sa huli, ang daan-daang mga sundalo na tahimik sa takot. Tiningnan niya sila ng dahan-dahan, itinatatak ang bawat isa sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Hindi kalungkutan, hindi galit at hindi kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay tahimik, malamig, at walang pakiramdam tulad ng lente ng kamera ng isang Diyos na itinatala ang lahat sa mundo. Itinatak niya sa kanyang kaluluwa ang mga mukha ng mga saksi para sa araw ng paghuhukom, at ang listahan ng mga makasalanan na personal niyang parurusahan. Sa harap ng kakaibang katahimikan at walang emosyong tingin na yon, biglang nakaramdam ng kilabot si Madrigal. Akala niya tuluyan na siyang nanalo, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan. Sa kabaligtaran, isang pakiramdam ng pagkabalisa, na para bang may nagising siyang isang bagay na malaki at nakakatakot, ang bumibigat sa kanyang puso. Ngunit sinubukan niyang iwaksi ang pagkabalisa. Naniniwala siya sa kanyang tagumpay. Ang babaeng ito tapos na siya. Ang pinakakakilakilabot na pampublikong pagpapahirap ay nagtapos ng ganoon. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ito lamang ang pinakamarangyang panimula para sa isang dakilang dula ng paghihiganti. Ang pampublikong pang-insultong iyon, sa halip na sirain ang kaluluwa ni Amelia Reyes, ay lumikha ng isang lihim na alon sa loob ng unit. Nagdulot ito ng isang resulta na ganap na kabaligtaran sa layunin ni Dante Madrigal. Nang ang kanyang kalupitan ay lumagpas sa hangganan, sa puso ng mga inaaping sundalo, sa halip na takot, mga bagong emosyon tulad ng galit at awa ang nagsimulang sumibol. Ang pag-aalinlangan sa hanay ng mga batang opisyal ay lalong naging malinaw.
Napilitan silang panoorin ang kanilang superior at senior na pinakitunguhan ng mas masahol pa sa isang hayop. Ang kanilang amor proprio at dangal bilang mga sundalo ay nyurakan. Kabilang sa kanila si Captain Marco Villanueva, ang operations officer ng unit. Siya ay isang batang opisyal na puno ng sigasig at may matuwid na paninindigan, kagagraduate lang mula sa Philippine Military Academy at may pangarap na maging isang mahusay na commander. Mula pa sa unang araw ng kanyang tungkulin, kinasusuklaman na niya ang hindi makataong pamumuno ni Madrigal. Ngunit dahil sa kawalan ng kapangyarihan laban sa isang napakalaking puwersa, maaari lamang siyang magtiis. Ngunit pagkatapos ng kakilakilabot na araw na pinagdaanan ni Major Reyes, isang bagay sa loob niya ang gumuho. Hindi na niya kayang manahimik. Ang pananahimik ay pakikipagsabuatan, isang duwag na pagkilos ng panlilinlang sa sarili. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangan niyang makahanap ng isang bagay na tiyak na makakapagpabagsak sa demonyong si Madrigal. Naniniwala siyang mayroong isang sikreto sa likod ng pagkamatay ni Second Lieutenant Cristina Reyes. At ang susi sa sikretong iyon ay tiyak na nasa kamay ni Coronel Madrigal. Nagpasya siyang sumabak sa isang mapanganib na laro, itataya ang kanyang sariling buhay. Ilang araw pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong umalis ang buong unit para sa night training. Si Captain Villanueva ay pumasok sa gusali ng commander na parang isang multo. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang sasabog, ngunit ang kanyang mga mata ay mas determinado kaysa dati. Ginamit niya ang isang susi na siya mismo ang gumawa para maingat na buksan ang pinto ng opisina ng commander. Ang silid ay nalulunod sa kadiliman. Gamit lamang ang mahinang ilaw mula sa isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halungkatin ang mga bakas ni Madrigal. Ang mga drawer ng mesa, mga kabinet ng file, ang safe ngunit walang natagpuang espesyal. Ang ebidensya ng kanyang krimen ay tila napakatago o talagang hindi umiiral. Lumipas ang oras, at ang pagkabalisa ay bumibigat sa kanyang buong katawan. Nang malapit na siyang sumuko at bumalik, napansin ng kanyang mga mata ang isang mamahaling kahon ng tabako sa mesa. Mga dekalidad na tabako mula sa Cuba, isang simbolo ng kasakiman ng lalaking nabubuhay sa luho sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng kanyang mga sundalo. Walang kamalay-malay na binuksan ni Villanueva ang kahon. Sa loob, ang mga tabako ay naglalabas ng isang matapang at mabangong amoy, maayos na nakaayos. Ngunit mayroong mali. Ang posisyon ng ilang mga tabako ay bahagyang naiba sa iba, na para bang sinadyang ilagay doon para itago ang isang bagay. Maingat niyang inalis ang ilang mga tabako at natuklasan niya ang nakatago sa ilalim. Ito ay isang maliit na silver na pulseras, kumikinang. Isang manipis na pulseras na malinaw na para sa isang babae. At sa maliit na palawit sa gitna ng pulseras, isang pangalan ang malinaw na nakaukit, Cristina. Napigil ni Villanueva ang kanyang hininga. Ang kanyang buong katawan ay kinilabutan. Ito ang gamit ng yumaong Second Lieutenant Cristina Reyes. Bakit nakatago ang gamit niya sa lihim na kahon ng tabako ni Madrigal? Hindi lang ito isang simpleng bagay, ito ay isang smoking gun, isang hindi maikakailang ebidensya na si Madrigal ay direktang sangkot sa kanyang pagkamatay. Nanginginig niyang hinawakan ang pulseras. Ano ang gagawin niya dito? I-report ng direkta sa Inspector General ng Army. Ngunit ang kalaban ay isang koronel. Sa isang ebidensya lamang, baka siya pa ang kasuhan pabalik ng paninirang puri. Isang tao ang pumasok sa kanyang isipan. Ang babaeng, kahit nasa harap ng tumpok ng tirang pagkain sa lupa, kahit na pinutulan ng buhok sa kahihiyan, ang mga mata ay hindi kailanman nagpakita ng pagsuko. Si Major Amelia Reyes. Nagpasya siya na ang tunay na may-ari ng ebidensyang ito ay siya. Kinabukasan, si Amelia, tulad ng dati, ay nag-imbentaryo ng maalikabok na listahan ng mga supply sa isang sulok ng pinakalumang bodega. Biglang, maingat na bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Captain Marco Villanueva. Tumingin siya sa paligid at mabilis na isinara ang pinto. Ang kanyang mukha ay pinaghalong tensyon at determinasyon. Major, tanong ni Amelia, nagkukunwaring walang pakialam at hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Hindi na nag-atubili si Villanueva. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na panyo at inilagay ito sa mesa ni Amelia. Ngayon lang inalis ni Amelia ang kanyang tingin sa mga dokumento at tiningnan siya. Tahimik niyang binuksan ang panyo. Sa sandaling makita niya ang nasa loob, ang kanyang mundo ay muling huminto.
Ang silver na pulseras ang regalong siya mismo ang nagsuot sa pulso ng kanyang anak noong araw ng graduation nito. Ang pulseras na may nakaukit na pangalan ng kanyang anak ang nag-iisa sa mundo. Ang huling alaala ng kanyang anak ay lahat para sa kanya. Sa unang pagkakataon, nanginginig ang mga kamay ni Amelia. Maingat niyang kinuha ang pulseras na parang hawak niya ang isang sagradong bagay. Ang malamig na pakiramdam ng metal ay tila tumatagos sa kanyang puso. Sa kanyang mga blangkong mata, pagkatapos ng mahabang panahon, mayroong isang bagay na mainit ang umusbong. Ito ay galit at matinding puot na higit pa sa sakit. Saan mo ito nahanap? Ang boses niya ay malalim at paos na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nahanap ko po ito sa kahon ng tabako sa opisina ng koronel. Ang sagot ni Villanueva ay nagtapos sa kanyang mga huling pagdududa. Ngayon, malinaw na ang lahat. Si Madrigal ay hindi lamang kasabwat sa pagpatay o nagtatago ng isang aksidente. Siya mismo ang pumatay sa kanyang anak. At itinago niya ang pulseras ng kanyang anak bilang isang tropeo sa kanyang lihim na espasyo. Nanahimik si Amelia ng matagal, hawak ang pulseras, nakatingin sa kawalan. Sa kanyang mga mata, hindi luha ang naroon, kundi mga patak ng nag-aapoy na galit na tumutulo. Napigil ni Villanueva ang kanyang hininga, naghihintay sa susunod na kilos ni Amelia. Inaasahan niyang sisigaw siya sa galit o agad na susugod sa opisina ng commander. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na kamay, binalot niya muli ang pulsera sa panyo. Pagkatapos, inilagay niya ito sa pinakaloob na bulsa ng kanyang uniforme, malapit sa kanyang puso. Ang mainit na apoy sa kanyang mga mata ay, sa isang iglap, naging isang malamig at tahimik na ilog ng yelo. Tumingala siya at tiningnan ang batang opisyal na nagtaya ng kanyang buhay para dalhin sa kanya ang ebidensyang ito. Isang napakaputlang ngiti, ngunit malinaw, ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay bumalik sa dati nitong walang emosyong tono. Tapos na ang trabaho mo. Simula ngayon, huwag kang titingin, huwag kang makikinig, huwag kang magsasabi ng kahit ano. Iyan ay isang utos. Iniwan niya si Captain Villanueva. Mag-isa sa bodega, naramdaman ni Amelia ang init ng pulseras malapit sa kanyang puso at ipinikit ang kanyang mga mata. Lahat ng mga piraso ay nabuo na. Ang huling piraso na matagal na niyang hinihintay. Hindi na niya kailangang maghintay pa. Oras na para itaas ang kurtina para sa huling yugto, kung saan si Dante Madrigal mismo ang hahakbang sa daan patungo sa kanyang sariling pagkawasak. Tina anak, malapit na si Mama. Susunduin na kita. Sa kanyang isipan, ang Diyosa ng paghihiganti ay sa wakas ay hinugot na ang kanyang espada. Ang mga pintuan ng impyerno ay ganap ng bumukas. Ang katahimikan ni Amelia ay hindi nagdulot kay Dante Madrigal ng pakiramdam ng tagumpay, kundi isang nakakabahalang pagkabalisa. Para siyang isang kobra na nakapulupot at naghihintay. Ang mga mata ni Amelia, blanko at walang emosyon, na hindi nagbago kahit sa gitna ng matinding kahihiyan ng putulan siya ng buhok at piliting kumain ng tira-tira, ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong sumuko na. Mayroong ibang bagay doon. Ang kanyang pagkabalisa ay naging katotohanan ilang araw pagkatapos. Ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, ang sarhentong tagapamahala, ay tumakbo papasok sa kanyang opisina na namumutla. Colonel, may malaking problema. Huwag kang magpanik. Magsalita ka ng malinaw. Si Major Reyes. Nakita ko siyang lihim na nakipagkita kay Captain Villanueva sa bodega. Pagkatapos bigyan siya ni Captain ng isang bagay, ang itsura ni Major ay parang demonyo. Si Captain Villanueva lihim, isang alarma ang tumunog sa isip ni Madrigal. Agad niyang ipinasubaybayan si Villanueva. At nang gabing iyon, natuklasan niya ang isang kakilakilabot na katotohanan, pumasok si Villanueva sa kanyang opisina. May kinuha ito. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing ito ay isang bagay na nakamamatay para sa kanya. At ang katotohanan ay nasa kamay na ito ni Amelia Reyes. Wala nang atrasan. Nagpasya siyang sa pagkakataong ito, kailangan na niyang tuluyang tapusin ang ahas na ito. Wala nang formal na proseso o mga detalyadong patibong. Sa kanyang kaharian, haharapin niya si Amelia sa paraan ng isang harisa, pinakaprimitibo at tiyak na paraan. Nang gabing iyon, nasa kanyang kwarto si Amelia, hinahaplos ang pulseras ng kanyang anak at inaayos ang kanyang mga susunod na plano. Bigla, sinipa ng malakas ang pinto at pumasok ang mga anino.
Ito ang mga aso ni Madrigal, kasama ang sarhentong tagapamahala at ang kanyang mga pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Anong ginagawa nyo? Sigaw ni Amelia, sinusubukang lumaban, ngunit huli na. Isang magaspang na kamay ang tumakip sa kanyang bibig at isa pa ang gumamit ng isang matigas na bagay para paluin siya sa batok. Blag! Pagkatapos ng isang mahinang umol, ang kanyang kamalayan ay nilamon ng dilim. Nang magising siya, sinalubong siya ng malakas na amoy ng lupa at ang pakiramdam ng magaspang na lubid na mahigpit na nakatali sa kanyang katawan. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa, itinapon sa isang malamig at basang hukay. Ang hukay ay sapat lamang para sa isang tao, hinukay na parang isang kabaong. Nang tumingala siya, nakita niya sa dilim ang ilang mga anino na nakatingin sa kanya, at sa gitna ay si Coronel Dante Madrigal, may isang masamang ngiti na parang demonyo. Sa kanyang kamay ay isang pala na puno ng lupa. Gising ka na pala, Major. Ang boses niya ay puno ng kayabangan ng isang taong nanalo na. Hindi nagsalita si Amelia, tinitigan lamang siya ng masama. Sa kanyang mga mata, wala ng sakit o pag-arte, kundi malamig na pagkamuhi at paghamak. Hindi ko gusto ang tingin na yan. Ang anak mo, bago mamatay, ganyan din ang tingin sa akin. Nagtiski si Madrigal, lumapit sa gilid ng hukay at umupo sa tabi niya. Hindi niya pinansin ang kanyang mga tauhan sa paligid, na parabang nagbibigay ng huling awa. Ibinulong niya sa kanyang tainga ang katotohanan. Gusto mo bang malaman kung ano ang natuklasan ng anak mo? Ang sikreto kong negosyo. Ang pagbebenta ng mga sobrang supply ng militar sa mga rebelde sa Hilaga. Matalino siyang bata, pero ang sobrang talino ay nakakasama. Kaya kinailangan kong personal na patahimikin ang bibig niyang yon. Gamit ang mga kamay na to, sinakal ko ang manipis niyang lieg at itinapon ang bangkay niya malapit lang dito. Ito ay isang perpektong pag-amin. Naniniwala siyang nawalan na ng lahat si Amelia at malapit nang mamatay, kaya wala siyang pag-ingat na inamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Gusto niyang makita ang mukha ni Amelia na nababaluktot sa kawalan ng pag-asa at takot. Walang sinumang darating para iligtas ka. Mabubulok ka dito ng tahimik na parang isang asong gala, katulad ng anak mo. Huwag kang mag-alala, walang makakahanap sa bangkay mo. Sinabi niya ang huling pangungusap at tumayo. Itinuro niya ang kanyang mga tauhan. Simulan niyo na. Nang maibigay ang utos, sabay-sabay na kinuha ng kanyang mga aso ang kanilang mga pala. Nagsimula silang maghagis ng malamig, basang lupa. Craas! Ang unang pala ng lupa ay bumagsak sa mga paa ni Amelia. Ang malamig na pakiramdam ng lupa ay parang anino ng kamatayan na bumabalot sa kanyang katawan. Kaskas! Kaskas! Walang tigil ang pagpapala. Mabilis na natabunan ng lupa ang kanyang mga bukong-bukong, pagkatapos ay ang kanyang mga binti. Ang bigat ng lupa ay nagsimulang dumagan sa kanyang ibabang katawan. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang mahigpit na pagkakatali ng lubid ay pumipigil sa kanya. Ha! Buti nga sa'yo. Manatili ka dyan at mamuhay ng maligaya magpakailanman kasama ng anak mo. Ang baliw na tawa ni Madrigal ay umalingaw-ngaw sa madilim na kabubatan. Patuloy na tinatambakan ng lupa. Ngayon, ang lupa ay umabot na sa kanyang mga hita, pagkatapos ay sa kanyang baywang. Ang pakiramdam sa kanyang ibabang katawan ay unti-unting namamanhid, at ang presyon ng lupa ay parang dumudurog sa kanyang mga lamang loob. Tumingala siya sa langit, sa mga siwang ng mga dahon, nakikita lamang ang isang madilim na kalangitan na walang bituin, isang perpektong kawalan ng pag-asa. Kahit sino sa sitwasyong ito ay mawawala sa katinuan, sisigaw para humingi ng awa, o susuko na lang at ipipikit ang mga mata. Ngunit hindi ginawa iyon ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay hindi gumalaw, nakatutok lamang sa nakangiting mukha ni Madrigal. Ang kanyang hininga ay medyo mabilis, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nagbago. Sa huli, umabot na ang lupa sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga baga ay naiipit, na nagpapahirap sa paghinga. Hok! Isang hirap na paghinga ang lumabas sa kanyang bibig. Pinanood ni Madrigal ang kanyang itsura ng paghihirap, isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Personal niyang kinuha ang pala. Kumuha siya ng isang malaking pala ng lupa at malakas na inihagis ito sa kanyang mukha. Tinabunan ng lupa ang kanyang mga balikat at leg. Ngayon, ang ulo na lamang niya ang nakalitaw sa ibabaw ng lupa. Ang malamig na lupa ay dumampi na sa kanyang baba. Ang espasyo para sa paghinga ay lalong kumikipot.
Ang kanyang mga mata ay lumalabo, ang kanyang kamalayan ay nagsisimulang mawala. Ang anino ng kamatayan ay sa wakas ay dumampi na sa kanyang baba. Ang sandali ng perpekto at absolutong kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon ng tila tapos na ang lahat ng ang kamatayan ay tila isang hindi maiiwasang katotohanan, ang bigat ng lupa ay dumagan na hanggang sa liig ni Amelia Reyes, at ang huling hininga sa kanyang mga baga ay naglalaho na parang alikabok. Ang kanyang kamalayan ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang mahal na anak na si Cristina ay lumitaw ng malabo. Mama. Naniniwala si Dante Madrigal na nanalo na siya. Inihahanda na niya ang huling pala ng lupa para tuluyang ilibing ang mukha ng babaeng kinamumuhian niya. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang mga labi, itinaas niya ang pala. Sa sandaling tila tapos na ang lahat sa dilim, isang napakaliit ngunit kakaibang malinaw na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ay nagmula sa dibdib ni Amelia Reyes na nakalibing sa ilalim ng lupa. Mula sa kaibuturan ng bulsa ng kanyang uniforme. Walang nakakaalam kung ano ang tunog na yon, ngunit para itong isang hudyat na putok ng baril, senyales ng pagsisimula ng isang dakilang dula. Craas! Nang kumuha ng lupa si Madrigal para sa huling pagpala, sa likuran niya at sa lahat ng dako sa paligid niya, ang kanyang mga aso, ang mga taong kanina patahimik na nagpapala ng lupa, ay sabay-sabay na huminto. Ang kanilang pagkilos ay biglaan at perpektong magkakasabay, na para bang nakatanggap sila ng utos mula sa isang hindi nakikitang commander. Naramdaman ni Madrigal na mayroong mali. Anong ginagawa niyo, mga pangina? Isang pala na lang at tapos na. Huwag kayong babagal-bagal. Lumingon siya para sumigaw sa galit, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang sumalubong sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga aso ay nakaharap na sa kanya, at sa kanilang mga kamay, hindi na mga pala ang hawak nila. Sa halip, mga itim at malamig na submachine gun na may mga silencer ang nakatutok. Dose-dosenang mga bunganga ng baril, walang anumang pag-aalinlangan, ang direktang nakatutok sa puso ni Coronel Dante Madrigal. Anong ginagawa niyo? Ang utak ni Madrigal ay huminto sa paggana. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon sa kanyang harapan. Bakit ang kanyang mga lubos na tapat na tauhan ay nakatutok ng baril sa kanya? Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang kanilang mga mukha. Hindi na ito ang mga mukha ng mga hangal at duwag na sundalo, puno ng takot at pagsunod. Na para bang tinanggal na ang kanilang mga maskara, ang kanilang mga mata ngayon ay kasing lamig ng yelo, kasing tigas ng bakal. Sa kanilang mga mata, tanging ang walang emosyong lamig na katangian ng mga sinanay na makinang pumatay. Hindi sila mga ordinaryong sundalo. Sila ang pinakamagagaling na special forces na lumabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. At sa gitna nila, isang sundalo, ang nagkunwaring pinakamasipag na magpala sa tabi ng sarhentong tagapamahala, ang humakbang pasulong. Tinanggal niya ang helmet na suot niya at ang kanyang mukha ay lumitaw sa dilim. Siya si Captain Marco Villanueva, ang operations officer na puno ng prinsipyo, na nagbigay ng pulseras ng anak ni Amelia sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sa kanyang mukha, wala nang bakas ng pag-aalinlangan o prinsipyo, tanging ang malamig at propesyonal na itsura ng isang taong nakatapos na ng misyon. Ganap niyang binaliwala si Madrigal, na nakatingin sa kanya na may halong pagkamangha at galit. Humarap lamang siya sa hukay, sa kanyang superior na nakalibing pa rin hanggang sa baba, at sumaludo ng walang anumang pagkakamali. At mula sa kanyang bibig, isang nakakagulat na ulat na nagbubunyag sa katotohanan ng buong dakilang dula, ang umalingaw-ngaw. Ang boses niya ay malalim at malinaw. Sir! Reporting to you, Ma'am Brigadier General. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang malaking maso na tumama sa utak ni Madrigal. Hindi pinansin ni Captain Villanueva at nagpatuloy sa pag-uulat. Ang target, si Dante Madrigal, ay umamin na sa krimen ng pagpatay at pagtatago ng bangkay. Mula sa sandaling ito, ang suspect ay itinuturing na nahuli sa akto. Ang buong pag-amin ay perpektong na-record sa pamamagitan ng high-performance recording device na nakalagay sa bulsa ng uniform ni Ma'am. Huminto siya sandali at sinabi ang huling pangungusap. Task Force Camao, Operation, Eulogy, Phase 1 completed. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Dante Madrigal ay gumuho. Sa kanyang isipan, lahat ng mga alaala ng nakaraang buwan ay lumitaw na parang isang pelikula mula sa impyerno. Ang major na dumating na puno ng pighati. Ang kanyang mayabang na pangungutya at pang-insulto sa kanya. Ang mga paulit-ulit na tanong ni Amelia,
at ang hindi na mababawing pag-amin na siya mismo ang nagsabi habang inililibing siya ng buhay. Lahat ay isang patibong. Mula simula hanggang wakas, isa lamang siyang payaso na sumasayaw sa isang perpektong itinanghal na entablado. Akala niya siya ang nangangaso, ngunit sa katotohanan, isa lamang siyang hangal na gamugamo na kusang lumipad sa gitna ng isang malaking sapot ng gagamba. Brigadier General, isang paos na boses na parang kinakalawang na bakal ang lumabas sa kanyang bibig. Ikaw paanong? Ang kanyang mga baliw na mata ay tumutok kay Amelia sa hukay. Sa ilalim ng lupa, ang mga mata ni Amelia ay hindi na malabo. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at mas malamig kaysa dati. Sa kanyang mga labi, sa wakas ay lumitaw ang isang malupit at magandang ngiti. Ang ngiti ng isang diyosa ng paghihiganti. Para siyang isang eleganteng manonood na tinatangkilik ang huling yugto ng isang dula na matagal na niyang hinihintay. Ang mundo ni Dante Madrigal ay ganap at lubusang gumuho. Isang nakakahilong pakiramdam na parabang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumibigay ang bumalot sa kanya. Hindi sinasadya siyang sumigaw. Ah! Ang kanyang sigaw ay ang huling iyak ng isang hangal na tirano na nasasaksihan ang pagguho ng kanyang kaharian. Ang mga sigaw ni Dante Madrigal ay walang pag-asang nilamon ng makapal na kadiliman. Sa harap ng kanyang baliw na hiyaw, si Captain Marco Villanueva at ang mga operatiba ng Task Force, Kamao, ay hindi man lang kumurap. Para silang mga makina na nagsimulang isagawa ang susunod na misyon, ang agarang pagliligtas sa kanilang general. Sa utos ni Villanueva, 2 operatiba ang walang pag-aalinlangang tumalon sa hukay. Hindi na sila ang mga clumsy na bagitong sundalo. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at tumpak, walang anumang pagkakamali. Ginamit nila ang kanilang mga kamay para baliw na maghukay ng lupa. Hindi nagtagal, ang katawan ni Amelia Reyes na nakalibing sa ilalim ng lupa ay ganap ng nalantad. Ginamit nila ang kanilang mga kutsilyo para putulin ang mga lubid na mahigpit na nakatali sa kanya, at maingat siyang inalalayan paakyat mula sa hukay. Pagbalik sa lupa, si Amelia ay bahagyang nawala ng balanse, ngunit mabilis ding nakatayo ng matatag sa kanyang mga paa. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang katawan na parang walang nangyari. Magulo ang buhok, puno ng lupa ang uniforme, at may dugo sa mga labi. Ang kanyang itsura ay kahabag-habag, ngunit ang aura na nagmumula sa kanya ay nangingibabaw at malamig, na parang isang diyosa ng digmaan na muling nabuhay mula sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dante Madrigal, na nakaupo sa lupa at nanginginig ang buong katawan. Sa mga mata ng lalaki, wala nang galit o kayabangan, tanging matinding takot at pagkalito na hindi maintindihan ang surreal na sitwasyong nangyayari sa kanyang harapan. Huminto si Amelia sa harap mismo ni Madrigal, na parang isang direktor na ipinapaliwanag sa kanyang hangal na aktor ang huling katotohanan. Nagsalita siya sa isang malamig at tahimik na boses. Colonel Dante Madrigal, hindi na niya itinago ang kanyang tunay na ranggo. Hindi mo pa rin maintindihan ang sitwasyon. Sa bagay, sa utak mong yan, mahirap talagang intindihin. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo mula simula hanggang wakas. Isa-isa. Ang kanyang boses ay parang isang malupit na hatol ng nagwagi para sa natalo. Una ang aking pighati. Marahan niyang tinapik ang kanyang dibdib. Ang matinding sakit ng isang inang nawalan ng anak na pinagtawanan mo mula simula hanggang wakas. Siyempre, ang pagkamatay ng anak kong si Cristina ay isang sakit na parang dumurog sa puso ko. Pero lahat ng luha, lahat ng kawalan ng pag-asa na ipinakita ni Major Reyes sa harap mo, lahat ng iyon ay pag-arte. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Iyon ang pinakamahusay na psychological weapon na ako mismo ang nagdisenyo para linlangin ang mga tulad mo. Mga mayayabang na humahamak sa mga babaeng mahihina. Mula simula hanggang wakas, isa ka lang hangal na unggoy na sumasayaw sa aking palad. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Madrigal. Pangalawa ang iyong mga aso. Itinuro ni Amelia ang mga operatiba na nakapalibot sa kanila. Ang mga sundalong pinagkakatiwalaan mo ng husto. Ang mga naging alagad mo at nagdulot sa akin ng hindi mabilang na kahihiyan. Sa tingin mo, sila ay mga hangal at madaling utusan na mga sundalo lang, di ba? Itinuro niya si Captain Villanueva. Ang operations officer na puno ng prinsipyo na sinubukang halungkatin ang iyong mga sikreto at pati na rin ang mga mahihina at hangal na bagitong sundalo na sinaktan ko para makuha ang awa nila. Lahat sila ay ang pinakamagagaling na operatiba ng task force, Kamao, na ako mismo ang pumili at nagtanim dito noon pa.
Ang kanyang mga salita ay dumurog sa mga huling pag-asa ni Madrigal. Hindi siya pinagtaksilan. Mula pa sa simula, siya mismo ang pumasok sa lungga ng kalaban. Pangatlo, ang pulseras ng anak mo. Kinuha ni Amelia ang silver na pulseras ni Cristina mula sa kanyang bulsa. Siguradong nagulat ka dahil dito, di ba? Akala mo ninakaw ito ni Captain Villanueva mula sa iyong opisina at ibinigay sa akin. At dahil doon, nagpasya kang patayin ako. Inihagis niya ang pulseras sa hangin at sinalo ito. Pero sayang, ang pulseras na ito ay hindi kailanman nandoon sa opisina mo. Isa lamang itong pain na sinadyang likhain ni Captain Villanueva, nagkunwaring pumasok sa iyong opisina para palakihin ang iyong hinala at itulak ka sa bingit ng kawalan. Isang perpektong plano. Si Madrigal na yon ay tuluyan ng natahimik. Napagtanto niya kung gaano siya naging sunod-sunuran sa plano ni Amelia. Lahat ng kanyang kilos ay nasa loob ng kanyang mga prediksyon. Sa huli, isinaksak ni Amelia ang huling punyal sa puso ni Madrigal. At sa wakas, ang layunin ng buong dulang ito. Kinuha niya ang isang napakaliit na recording device na nakakabit sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang pulang ilaw ng recording ay kumikislap sa dilim na parang mata ng demonyo. Alam ko na pinatay mo ang anak ko mula pa sa simula. Pero wala akong ebidensya. Kaya, itinayo ko ang buong palabas na ito para bigyan ka ng pressure, para hindi ka mapakali. Para itulak ka sa sulok, at sa huli, para ikaw mismo ang pumatay sa akin at umamin sa lahat ng iyong kasalanan gamit ang sarili mong bibig. Pinindot niya ang play button sa recorder. Sa dilim, ang mayabang at malupit na boses mismo ni Madrigal kanina ang umalingaw-ngaw. Sinakal ko ang manipis niyang lieg at itinapon ang bangkay niya malapit lang dito. Tapos na ang lahat. Ito ang perpekto at pinakamalupit na eulogy na inihanda niya para sa kanyang anak. Ngayon, naiintindihan mo na ba, Dante Madrigal? Umupo si Amelia sa harap niya, tinitigan ang kanyang mga blangkong mata. Akala mo nanalo ka, pero ang totoo, hindi ka kailanman nanalo. Kahit isang sandali. Nang akmang tatayo siya, nagsimulang umugong ang kalangitan. Rumble! 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 Sinira nito ang katahimikan ng gabi, mga malalakas na tunog ang bumuhos sa lupa. Nang tumingala sila, dose-dosena ng mga armadong Black Hawk helicopter, na parang mga anghel ng kamatayan, ang ganap na bumalot sa kalangitan sa itaas ng kampo. Ang mga searchlight mula sa mga helicopter ay nagpaliwanag sa training ground na parang araw. Ito ang marinal na hudyat. Senyales na ang hukbo ng Diyosa ng paghihiganti ay sa wakas ay dumating na. Dose-dosenang mga itim na ilaw mula sa langit ang nagpabago sa batalyong Alakdan, na nalulunod sa pagtulog sa isang maliwanag na entablado. Ang mga sundalong nagising sa biglaang ingay at liwanag ay natarantang tumakbo palabas ng kanilang mga barracks, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. At nakita nila ang kalangitan sa itaas nila ay natatakpan ng isang eskwadron ng mga itim na Black Hawk helicopter, na parang mga sugo mula sa impyerno. Hindi lamang ito isang pagpapakitang gilas. Ang mga helicopter ay sabay-sabay na kumalat sa mga mahahalagang posisyon ng kampo, bumaba ng mababa. Nang bumukas ang mga pinto ng helicopter, mga itim na lubid ang bumuhos na parang talon. Sa isang maikling utos, mga anino na nakasuot ng unipormeng pandigma na mas maitim pa sa gabi ang bumaba sa lupa. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga itim na maskara, hindi makilala. Sa kanilang mga likod ay mga malalaking military backpack. Ang mga modernong assault rifle sa kanilang mga kamay ay naglalabas ng malamig na aura ng kamatayan. Task Force Kamao. Ang pinakamalakas na makinang pandigma ng Pilipinas, isinilang para lumaban, sinanay para mamatay. Sa wakas, dumating na sila sa puso ng batalyong Alakdan para iligtas ang kanilang reyna. At para linisin ang maruming pugad na ito. Kumilos sila na parang mga multo, walang ingay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ganap na nilang kontrolado ang lahat ng mga pasilidad ng komunikasyon, mga bodega ng armas, at mga mahahalagang gusali ng administrasyon. Ang mga tulirong opisyal na tumakbo palabas, bago pa man makagalaw, ay naramdaman na ang malamig na bunganga ng baril na nakatutok sa kanilang mga ulo, na pilitang lumuhod. Lahat ng paglaban ay walang silbi. Ang kalaban ay hindi mga taong kaya nilang harapin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, si Amelia Reyes ay nakatayo pa rin sa harap ni Dante Madrigal, na tulalang nakatingin sa langit. Tahimik niyang pinanood ang pagpasok ng kanyang hukbo, na parang isang reyna na nag-inspeksyon sa kanyang nagwaging tropa.
Sa wakas, ang pinakamalaking command helicopter ay lumapag sa harap mismo niya. Bumaba mula sa helicopter ang isang brigadier general na may peklat sa mukha, tila ang deputy commander ng task force, Kamao. Pagbaba pa lang sa lupa, sumaludo siya kay Amelia Reyes, na puno ng alikabok, nang walang anumang pagkakamali. Ma'am. Reporting. Lahat ng mahahalagang posisyon ng unit ay kontrolado na. Ang kanyang malakas na boses ay dumurog sa mga huling pag-asa ni Madrigal. Tumango si Amelia. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa at kinuha ang huling ebidensya na nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi ito isang papel na Lee card. Ito ay isang itim na metal na card na gawa sa espesyal na titan, sumasalamin sa malamig na liwanag. Itinaas niya ang card sa harap ni Madrigal, na nanginginig na nakayuko, nang napakabagal para makita niya ng malinaw. Sa card, 2 linya lamang ang nakaukit. Commanding General, Task Force, Kamao. Brigadier General Amelia Reyes. Commanding General. Brigadier General. Ang mga salitang iyon ay parang isang nagbabagang bakal na itinak sa mga mata ni Madrigal. Sa kanyang isipan, lahat ng pang-insulto at paungutya sa nakaraang buwan ay naging hatol na kamatayan para sa kanyang sarili. Ngayon, malalim niyang napagtanto kung ano ang kanyang ginawa at kanino. Mali po ako, isang walang kabuluhang paghingi ng tawad, na parang sa isang bata, ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sa mga mata ni Amelia, wala nang anumang awa. Itinago niya ang card sa kanyang bulsa, kinuha ang malamig na posas mula sa kamay ni Captain Villanueva na nakatayo sa tabi niya, at personal niyang pinilipit ang mga kamay ni Madrigal sa kanyang likuran at pinusasan ito. Clank! Ang malamig na tunog ng metal ay umalingaw-ngaw, na parang tunog na kumuha ng lahat mula kay Madrigal. Coronel Dante Madrigal, ikaw ay inaaresto sa ilalim ng hot pursuit simula sa sandaling ito para sa mga kasong pag-abuso sa kapangyarihan, pagpatay sa nasasakupan, pagtatago ng bangkay, iligal na pagbebenta ng ari-arian ng gobyerno, at marami pang ibang krimen. Ang boses ni Amelia ay malamig at walang emosyon, na parang sa isang berdugo. Ang pagkakataon mong magpaliwanag sa impyerno mo na lang sabihin, direkta sa anak ko. Hinawakan niya ang kwelyo ni Madrigal na nakaposas, marahas siyang hinila patayo na parang isang hayop, at kinaladkad siya na parang isang tropeo patungo sa helicopter. Sa magkabilang panig ng daan na kanyang tinatahak, ang kanyang mga tauhan, na parang napag-usapan, ay sabay-sabay na sumaludo. Ito ay isang marinal na seremonya, sumasalubong sa pagbabalik ng kanilang reyna matapos makumpleto ang isang malupit at perpektong paghihiganti. Lahat ng mga opisyal ng Batalyong Alakdan ay maaari lamang lumuhod at pigilan ang kanilang hininga habang nasasaksihan ang eksena. Nasasaksihan ang kanilang hari na kinaladkad patungo sa impyerno ng mismong babaeng kanilang ininsulto ng matagal. Nang gabing iyon, ang mga ilaw sa lahat ng mga kwarto ng mga opisyal at mga opisina ng administrasyon ng Batalyong Alakdan ay hindi namatay. Ang isang espesyal na pangkat ng investigador ay nagtrabaho buong gabi para tuklasin ang lahat ng mga koneksyon sa korupsyon na may kaugnayan kay Madrigal. Sa pamamagitan ng kanyang mga lihim na libro at mga testimonya ng kanyang mga dating alagad, ang mga karumal-dumal na katotohanan na nakatago sa dilim ay isa-isang nalantad. Ang kahariang dating kasing tibay ng bakal ay ganap na gumuho sa isang gabi lamang. Ang gabing bumaba ang diyosa ng paghihiganti. Ang pagtatapos ng Batalyong Alakdan ay mabilis at lubusan. Opisyal na inihayag ng Department of National Defense ang agarang pagbuwag sa kahiyahiyang unit na ito at ang mahigpit na pagpaparusa sa lahat ng mga sangkot. Si Dante Madrigal ay dinala sa korte militar at lahat ng kanyang mga krimen ay isinapubliko. Pagpatay sa nasasakupan, pagtatago ng bangkay, pag-abuso sa kapangyarihan, iligal na pagbebenta ng ari-arian ng militar. Ang kanyang kasalanan ay napakalinaw, at ang audio recording na nakuha ni Amelia ay ang tiyak na ebidensya. Ang pinakamataas na parusa ay tiyak na para sa kanya. Ang kanyang kaharian ay ganap na nabura sa kasaysayan. Ilang araw pagkatapos, sa isang malamig at walang bintanang interrogation room sa ilalim ng basement ng General Headquarters, si Madrigal, nakasuot ng damit ng bilanggo, ay nakatingin sa bakal na pader na may mga blangkong mata. Ang kanyang kayabangan at kabaliwan ay naglaho na, tanging ang kawalan ng isang taong nawalan na ng lahat. Klak! Bumukas ang pinto ng interrogation room at isang tao ang pumasok. Si Amelia Reyes. Hindi na siya nakasuot ng unipormeng pandigma na puno ng alikabok.
Nakasuot siya ng plansadong uniforme ng Brigadier General na may isang bituin na kumikinang sa kanyang balikat. Sa kanyang mukha, wala nang bakas ng sakit at pagdurusa ng nakaraang buwan. Sa halip, tanging ang malamig at nangingibabaw na aura ng isang commander ng pinakamagaling na unit. Tahimik siyang umupo sa upuan sa tapat ni Madrigal. Sa pagitan nila ay isang malamig na bakal na mesa. Hindi naglakas loob si Madrigal na tumingala. Wala na siyang lakas ng loob na harapin ang mga mata ni Amelia. Nagsisisi ka ba? Binigo ni Amelia ang katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon. Ngayon, may silbi pa ba ang pagsisisi? Mahinang sagot ni Madrigal. Akala niya tapos na ang lahat. Ang buhay niya ay nagtatapos na dito. Ngunit nagkamali siya. Kinuha ni Amelia mula sa kanyang briefcase ang isang makapal na folder at inihagis ito sa mesa. Blam! Ang mabigat na tunog ay sumira sa katahimikan ng silid. Alam mo ba kung ano ito? Nag-aatubiling tumingala si Madrigal sa folder. Sa takip nito ay may pulang selyo, Ye Secret, at ang mga salitang Project Aguila, lihim na transaksyon ng armas sa mga terorista sa Hilaga. Sa sandaling makita niya ang mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Madrigal. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos. Paano mo nakuha yan? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Amelia, na parang inaasahan na niya ang reaksyon nito. Ang pagkamatay ng anak ko si Christina. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Akala mo namatay siya dahil lang natuklasan niya ang mga maliit mong katiwalian. Huwag kang mag-ilusyon. Ang anak ko ay mas matalino at mas matapang kaysa sa inaakala mo. Binuksan niya ang folder at inilatag ang ilang mga larawan sa harap ni Madrigal. Sa mga larawan, si Coronel Madrigal ay nakikipagkamay sa isang tao, na tila isang mataas na opisyal mula sa Hilaga, sa harap ng isang truck na puno ng mga armas. Napansin ng anak ko na hindi ka lang nagbebenta ng mga sobrang supply. Natuklasan niya na ipinupuslit mo ang mga blueprint ng pinakabagong armas ng ating militar, nakikipag-ugnayan sa isang malaking defense contractor para ibenta ito sa kalaban. At alam din niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, ang iyong direktang superior. Si General Ricardo de Leon. General Ricardo de Leon. Isang puwersa na mas malaki pa sa Army Commander, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa militar. Nang mabanggit ang pangalang iyon, ang mukha ni Madrigal ay naging kulay abo. Yumuko siya na parang sumuko na. Nakalap ni Christina ang lahat ng ebidensyang iyon at ihahanda na sanang ipadala sa akin. Ngunit naunahan mo siya. Tumayo si Amelia, tumingin sa maliit na bintana ng silid, kung saan sumisikat na ang maputlang liwanag ng umaga. Ang pag-aresto sa iyo ay hindi ang katapusan ng aking paghihiganti. Ang kanyang boses ay may nakatagong malamig na determinasyon, senyales ng pagsisimula ng isang mas malaking digmaan. Ito lamang ang simula ng isang malawakang paglilinis para bunutin ang ugat ng mas malaking kasamaan na nasa likod ng pagkamatay ng anak ko at unti-unting sumisira sa bansang ito. Ikaw, Dante Madrigal, isa ka lang isinakripisyong piyesa para hudyat ng pagsisimula. Ngayon lang napagtanto ni Madrigal kung gaano kalaking laro ang kanyang napasukan. At ang babaeng kanyang kinalaban ay hindi lamang isang inang naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang anak. Siya ay ang pinakakakatakutang tagapaghatol, kumikilos para lipulin ang mga kaaway ng bansa. Sa labas ng interrogation room, isang bagong umaga ang dumarating. Isang malamig na bukang liwayway na nagbabadya ng pagsisimula ng pinakamalaki at pinakamadugong paglilinis na malapit ng bumagsak sa sandatahang lakas. Hanggang saan ang kayang marating ng isang ina para hanapin ang hustisya para sa kanyang anak? Paano kung ang inang iyon ay isang general na tinaguriang alamat ng militar? Ang sagot ay isa lamang, hanggang sa dulo ng impyerno. Ang paghihiganti para kay Second Lieutenant Christina Reyes ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Magtatagumpay kaya ang dakilang plano ni Brigadier General Amelia Reyes? Ang tunay na demonyo na nasa tuktok ng kabulukan, mahaharap kaya sa paghuhukom? Ano sa tingin niyo ang perpekto at malupit na dula ng paghihiganti na ito? Ang tunay na hustisya, may papatupad kaya? Iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong mag-iwan ng marka. Hanggang sa muli. Mamamatay kang mag-isa dito kasama ng mga uod sa lupa katulad ng